the sin of disobedience, we are supposed to live forever. We are supposed to live forever. But because Adam and Eve committed the sin, then death seeps in. But in spite of our sins, God did not abandon us. And if you notice in the first reading today, Noah was 600 years old. 600. Namamatay ka, pero mahaba pa rin ang buhay, no? Can you imagine? Ilan taon ka na? 600. Di ba? Mahaba na yun, di po ba? Ano? Amoy lupa ka na nun, di po ba? Ilan taon ka na? 400 pa lang, di ba? Ano? Even though there was death, still God has given people to live long. To live long. But the problem is that we continue to sin. Not only death seeps in, life becomes shorter. And not only shorter, sickness seeps in. Hindi lang yung namamatay ka, nagkakasakit ka na. The gospel speaks of what? That there are sickness that cannot be healed immediately. Some of the healings, sasabihin lang ng Diyos, be open, and you can suddenly hear or walk. May mga milagro ang Diyos na pag sinabi niya, gagaling ka kagad. Pero ang bulag ngayon na pinagaling ng Diyos, hindi isang beses lang. 2 beses niyang hinipo dahil nung una, malabo pa rin ang paningin. Sa pangalawa lang siya, luminaw ang paningin. I do not know if you know this, that when you talk about health, it is 80% diet, 20% exercise. 80% diet. So, the common cause of our sickness is food. What we eat. Di po ba, no? Nasabi ko na yan sa inyo. Na pag sinabi ng doktor, bawal yan, Father, bawal yan, bawal yan. Pag sinabihan ka ng doktor, bawal po yan, no? Iwasan yan. Ibig sabihin, may pag-asa pa kayo. Di po ba? May pag-asa pa kayo. Pero pag sinabihan ka na ng doktor, kahit ano pwede nyo nakainin. Ibig sabihin nun, wala na kayong pag-asa. I-enjoy niyo na lang, malapit na kayong mamatay. Ano po? Yan ang katotohanan, hindi po ba? Oh, may mga doctor, nurse dito, hindi po ba? Yan ang katotohanan. Pag pinakain ka na ng kahit ano, malapit ka na. Hindi po ba? Ano? Enjoy mo na yan, enjoy mo na. Ngayon, ano magandang pagtunan ng pansin? Sabi nila, if you have 100 problems, or make it 1,000, huwag naman ganun kalaki. Ano po? The moment you get sick, you lost all your problem. It will become one. And what is that? Your health. If you will not take care of your health, my dear brothers and sisters, everything will be a problem. Habang kayo nakakalakad ng maayos, maglakad kayo. Huwag kayong kumain ng bawal, sapagkat mas mahirap pagalingin ang na-stroke na kaysa sa maayos ang lakad. Di po ba, ano? At kahit anong pray over dyan, pray over, paliguan kayo ng holy water. Ano po? Na pagkatapos niyong kainin ang lahat ng bawal, saka, Lord, pagalingin mo ako, wala na. Ano po? Habang kayo ay tuwid, ayusin niyo ang inyong buhay. Di po ba, na? Habang kayo ay tuwid. Di ba? Huwag isaalang-alang kalusugan. Dahil pag kayo'y nagkaroon na ng karamdaman, ay kahit anong pagsisisi, sadyang hindi na magbabalik
ang dati. Ano ang habilin ng Diyos sa Ebanghelyo? Do not go back to the village. Why? Why? Whatever the village represent, God says, do not go back. It's one way of saying, if you are healed, don't go back to your old ways. If you are healed, don't go back. Pinagaling ka na, huwag ka na mga katuwiran. May gamot naman eh. Di ba? Pinagaling ka na, huwag ka nang hihirit. Konti lang. Yung konti niya na madalas, marami din yan. Di ba ba? Ano? Marami din yan. My dear friends, my brothers and sisters, don't take this for granted. We don't have long life anymore. At least you are able to live well. Amen. As Wednesday is coming, and if you have old palms, kindly bring it so that we can use them for our upcoming Ash Wednesday celebration. Ano po, pakidala lang sa chapel. Going back to what I've said, if you cannot live long, at least you live well. Again, if you cannot live long, at least you live well. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you in your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. We go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.